Magandang araw sa inyong lahat dyan. Sa mga nanonood nito, alam ko na nandyan kayo dahil sumusuporta kayo sa tatay ko. Birthday niya ngayon, masaya ako, nakasama ko kayo na mag-celebrate ng birthday niya. Yun lang, nasa Hague siya ngayon sa Netherlands, nasa ICC kasi inaresto sa hindi tama na paraan, illegal na paraan, yung tatay ko at isinuko ni Bongbong Marcos sa mga doon sa Netherlands, sa ICC. So, kahit ganon ang nangyari, masaya pa rin ako kasi nakikita ko yung suporta nyo. So, malaking bagay yan sa amin. Gusto ko malaman nyo na malaking bagay talaga yan. At huwag na tayong tumigil hanggat sa hindi makabalik si PRRD. Kailangan malaman talaga ng administrasyong ito na hindi tayo pumapayag sa ginawa nila. Yun lang. Again, gusto ko magpasalamat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na ako lakas. Mahirap din yung sitwasyon. Alam ko, marami tayong nasasaktan ngayon dahil sa nangyari, pero mahalaga talaga na lumaban tayo. Hindi pwede na tayo ay magpapatalo lamang. So, kailangan ipakita natin na hindi tayo talaga pumapayag. So again, maraming salamat talaga sa inyo. Marami kayong oras na pwedeng ibigay sa ibang bagay, pero andyan kayo ngayon, andito kayo, nakikinig sa akin. Wala akong masabi sa inyo. So, mahal na mahal ko kayo dahil sa pinapakita niyong suporta sa tatay ko. So, isa pa, dahil ito ay resulta ng tingin ko na sobrahan ng politika ito si Marcos dahil tingin ko takot talaga sila na tumakbo yung kapatid ko sa 2028 kaya maraming mga movements o mga kilos sa politika laban sa pamilya namin na ginagawa ng administrasyon. So, gusto ko lang dahil I want to take this opportunity na wag natin kalimutan yung mga issue, yung sa GAA, pati yung sa PhilHealth ng mga pera na hindi nila masagot at yung kung paano ginagamit ang ayuda ngayon para sa eleksyon. Yun ang mahalaga rin na hindi natin patuloy na i-question natin at bigyan ng pansin. So, yun lang sa lahat ng kasama namin ngayon na nagse-celebrate ng birthday ng tatay ko. Again, mahal na mahal ko kayo dahil alam ko mahal na mahal niyo yung tatay ko. Malaking bagay yan sa amin. So, thank you very much and God bless you all and mabuhay kayong lahat, mga Pilipino. Ako po ay nakikisama sa inyong lahat sa pagbati natin sa dating Pangulo ng ating bansa, Mayor Rodrigo Roa Duterte, sa pagsapit ng kanyang ika-80 kaarawan ng pagsilang. Ang totoo po, hindi ko alam kung ako po ay naliligayahan o nalulungkot sapagkat bagamat ang pagsilang po ay dapat po nating sineselebrate. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon na nasa malayong bansa, na sapilitang dinukot at inilipad sa isang lugar na napakalayo sa atin. Hindi ko po alam kung paano natin i-celebrate ng maligaya ang kanyang kaarawan. Ang masasabi ko lamang po sa ating Pangulo, sana'y lalo siyang maging matatag. Alam ko po siya'y matatag. Wala pong problema doon. I do not doubt his tenacity and endurance as a leader. Medyo nag-aalala lamang po ako sa kanyang kalusugan sapagkat alam nating may edad na siya at naggagamot po siya. Hindi naman po masyadong mabuti ang kanyang kalusugan. Yun lamang po ang aking inaalala. Ngunit sa kanya, bilang isang leader, alam kong matatag siya.
Alam kong alam niya ang kalagayan ng ating bansa. He is prepared to suffer. Sa kanya po ay palagay ko kahit buhay niya itataya niya, alang-alang sa kanyang bansa. Sana'y marinig mo ang aking sasabihin, Mayor, Mr. President. You are the image of sacrifice and courage. You are the epitome of a leader who gave it all but asked for nothing. You are the unifying force to restore the rectitude and the majesty of our laws. You are the embodiment of a leader that inspire a brave, independent, and sovereign nation. Sa ating pong mga kababayan, huwag po kayong mawawalan ng loob. I always believe that there is time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back our decency, our patriotism, and our true sense of nationhood. Let us bring back our qualities that define us and prove as to who we are as a people. Let us be resilient. Let us be steadfast. Let us be patient towards our march to normalcy, transparency, and integrity. Let us bring back our president no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. My warmest birthday wishes to former President Rodrigo Duterte. I learned resilience and courage in your exigence. Thank you for teaching me the value of education. I wish you love, good health, and happiness. Happy 80th birthday, Papa. Mga kababayan, aking taus-pusong pasasalamat sa lahat ng mga Pilipino na sumusuporta at nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa mga kababayan natin sa Pilipinas, the Netherlands at iba't ibang panig ng mundo, napakalaking bagay para kay Pangulong Duterte ang pagtitipon ninyo para sa kanyang pag-uwi at kaarawan. Maraming salamat at napapagaan nito ang mga hamon na hinaharap niya ngayon. Alam din ni Pangulong Duterte na haharapin niya ang ICC na kasama ang lahat ng mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo, lalo na ang mga kababayan natin sa Pilipinas. Sa kanyang pagdiriwang ng kanyang 80th birthday, huwag nating kalimutan na ipagdasal sa Diyos na sana ay biyayaan pa siya ng mas magandang kalusugan at mas mahabang buhay. Hilingin din natin sa Diyos na sana ay makauwi na agad si Pangulong Duterte sa Pilipinas. Ang ating mga pagtitipon ay nagpapatunay ng lakas, tapang at paninindigan ng mga Pilipino. Sana ay magpatuloy din ang inyong suporta at pagmamahal sa ating dating Pangulo hanggang sa darating na halalan ng ating mga senador. Sa inyong kaisog suporta o pag-ampo, kami nagasandig o naghinaot nga atong makabot ang hustisya alang kang Rodrigo Duterte sa mga Pilipino ug sa atong nasod Pilipinas. Syukran.